Ilang click lang o tap, nakaka-order na raw ng sigarilyo, vape o e-cigarette online. Para po hindi ganyang kadali at hindi makatakas sa buwis ang nagbebenta, may panukalang balak ihain sa kamera. At nakatutok si Maki Pulido. Hanggang 30% ng sales ng tindahang ito ng vape at e-cigarette galing sa kanilang benta sa mga online selling platform. Doon karami na bumibili po lahat ng mga customer po namin. Pero sa ihahaing panukalang batas ni Albay Representative at Chairman ng House Committee on Ways and Means, Joey Salceda, pagbabawalan ng pagbebenta ng sigarilyo, vape at e-cigarette sa anumang online selling platform. Bibigyan ng otoridad ang DICT na i-block ang mismong platform kung mahuling nagbebenta nito. Pinayagan nila kung di sila pumayag, hindi, wala yan. They have responsibility and accountability for the products that are sold through their platform. They are accountable for it. Sabi ni Salceda, tinatayang 60 billion pesos raw ang hindi makukolektang sin tax nitong taon dahil dito. Naibebenta ng mura dahil hindi nagbayad ng buwis, kaya mas nakakaakit sa mga naninigarilyo. Yung lahat po ng mga gains natin against smoking at saka yung health cost nito mula 2012 hanggang 2023 ay baka mawala lang dahil dito. Nangangamba si Jeffrey kung may sa batas ito dahil liliit ang kita ng kanilang tindahan. Yung matanggal sa trabaho, ma'am, saka yung ikahanap buhay po namin. Isa sa kailangang bantayan ng law enforcement agencies ayon kay Salceda, maging kay BIR Commissioner Romeo Lumagi ay mga industrial park at free port economic zones. Ilan daw dito ay nagiging pugad ng pagawaan ng iligal na sigarilyo. Effective intelligence work is urgently needed to support collaborative efforts to toughen operations against cigarette smuggling. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.